Bago mong assignment, pumunta ka na lang kay boss para mabriefing ka niya tungkol sa magiging kliyente mo. Bungad ni Kurt, ang kasamahan ni Tres, pagkapasok niya sa loob ng opisina nila. Hindi ba? Ito yung babaeng binabantayan ni Lord last week? Ba't napunta sa akin? Nasaan ba si Lord? Kuryoso at nagtatakang tanong ni Tres pagkabukas niya sa folder. Bumungad kasi sa kanya ang isang pamilyar na muka. Ipinagmamayabang pa sa akin ni Lord ang tungkol sa babaeng to. I heard that she's a high-profile heiress. Paniguradong malaki ang bayad sa pagbabantay sa kanya. Kaya sobrang natuwa si Lord. Dagdag pa ni Tres. Nasa ospital si Lord ngayon. Sagot ni Kurt. Inatake ka agad sila? Natamaan ba siya habang pinoprotektahan ng babaeng to? Tanong ni Tres. Alam mo naman kung ano ugali meron si Lord. He tried hitting on her. Pero pagkakamali niya yun. Dahil matalas ang babaeng yan. Sa pagkakaalam ko, tinuruan niya ng leksyon si Lord kaya nahimatay pagkatapos matamaan ang gitna niya. The blow was fatal. But what's way more fatal? Ay ang paghampas niya ng banga na gawa sa ginto sa ulo ni Lord. Pagpapaliwanag ni Kurt na ikinaawang ng bibig ni Tres. Kalaunan, natawa ito. Di hindi na pala kailangan ng babaeng to ng bodyguard. Nakaya niya nga si Lord paniguradong kakayanin niya lahat ng mga sindikato may balak na kunin siya. Saad ni Tres. Gago ka, Tres. Puntahan mo na lang si boss. Kung gusto mong umayaw, sabihin mo sa kanya nang makahanap siya agad ng pamalit. Naiiling na napangiti si Tres nang iwanan siya ni Kurt. Sa huli, ay itiniglop ni Tres ang folder at naglakad papunta sa opisina ng boss nila. Boss Ben! Taas kamay na sigaw ni Tres, dahilan para mapatalon si Boss Ben sa kinauupuan nito. Ikaw na bata ka? Di ka ba marunong umakto na maayos? Tigilan mo ang panggugulat mo sa akin? Kunot noong saway ni Boss Ben kay Tres na nakangising umupo sa sofa na nasa harap ng mesa ni Boss Ben. Bayad yan, boss. Lagi mo akong binibigyan ng mahihirap na trabaho eh. Sa dami ba naman ng nagtatrabaho dito para sa'yo? Ba't ako palagi ang napipili mo? Buntong hiningang tanong ni Tres kay Boss Ben. Di naman mahihirap ang trabahong yan ah. Saka may kailangan ka, diba? At kailangan pa magpasalamat sa akin. Dahil binibigyan kita ng magagandang assignment. Malalaki ang sweldo niyan. Di ba at gusto mong yumaman ng maaga? Balik tanong ni Boss Ben. Talaga bang yayaman ako agad dito? O baka naman maaga ako malilibing? Sindikato palagi ang kalaban ko tapos ma-attitude pa yung babantayan ko. Kulang na lang talaga iisipin ko ako ang dakilang babysitter ng ahensyang to eh. Nakangiwing sagot ni Tres. Huwag ka na lang magreklamo. Malalaking tao ang mga Hermosa, Tres. Kapag nailigtas natin ang dalagang tagapagmana ng mga Hermosa, paniguradong maraming kukuha sa atin. Mas dadami ang assignment na meron tayo. Kapag nagkataon, pwede ka nang pumili ng kahit anong misyon na gusto mo. Dahil maraming pagpipilian. Turan ni Boss Ben. Bumuntong hininga si Tres. Tinignan niyang muli ang hawak na folder. Binugbog daw nito si Lord. Paano kung ako naman ang bugbugin ito? Natawa si Boss Ben sa naging tanong ni Tres sa kanya. Anong binugbog? Ganun ba kalala naging usap-usapan? Kaya takot na takot ang ibang kunin ng assignment na to? Naiiling na tanong ni Boss Ben. Kaya pala nung sinubukan ko ibigay sa iba, ayaw nila. See? Di ako ganun kasama ah. May mga nauna pa sa'yo. Pero dahil ata sa usap-usapan na narinig, ayaw na nilang tanggapin. Kaya ikaw ang panghuli kong naisip. Saka hindi naman binugbog si Lord, no? Sadyang nabastusan si Miss Hermosa sa kanya. Dahil alam mo naman ang isang yun, kapag nakakakita ng maganda, kala mo asong nauulol. Hindi naman ganun kalala ang nangyari kay Lord. Sadyang nawalan lang ng malay. Dahil malakas yung pagkakahampas sa kanya. At nung pinuntahan ko naman sa ospital, maayos na. Sadyang ayaw lang niya lumabas sa ospital dahil ayaw niya ng bantayan si Miss Hermosa. Sa wakas, may nagturo na rin ng leksyon sa kanya. Sa susunod, hindi na tayo mahihirapan sa isang yun.
dahil paniguradong wala na siyang aakitin ng mga kliyente pagkatapos na nangyari. Pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na ako ang pain ngayon. Panigurado naghihintay kang tanggihan ko ito, boss. Pero kapag tinanggihan ko to, masisira ang reputasyon ng ahensya natin. Mayamang pamilya ang mga Hermosa at malalaki ang koneksyon. Kapag nalaman na ang ahensya natin ang kinuha para bantayan si Miss Hermosa, ngunit tinanggihan natin, panigurado hindi na magtitiwala sa atin ng iba. So you are probably waiting for me to agree in this, right? Panghuhulan ni Tres sa nangyari. Pumalakpak si Boss Ben at nag-thumbs up kay Tres. Gano'n na nga, wala tayong choice eh. Nasira na ang imahe ni Miss Hermosa sa iba, kaya ayaw na nila magbantay sa kanya. Kahit gaano pa siya kaganda. Ikaw na lang ang natitira naming pag-asa, Tres. Kapag pati ikaw inayawan ng assignment na to, paniguradong bababa ang rating sa ahensya natin. Sagot ni Boss Ben. Napasapo na lang si Tres ng noo. Wala nga siyang pagpipilian kundi ang pumayag. O sige, payag na ako. Basta kapag nagtagumpay ako sa assignment na to, at kapag dumami ang kliyente natin, ako ang una mong kukonsultahin ha. Gusto ko, ako ang mauunang pumili ng mga kliyente bago ang iba. Deal? Taas kilay na tanong ni Tres at itinaas ang kamay sa ere. Ngumisi naman si Boss Ben. Yan ang gusto ko sa'yo, Tres. Palaban kang bata ka. Paig ako sa gusto mo. Sa ngayon, kailangan mo lang tapusin ang assignment na to. Sagot ni Boss Ben at tinanggap ang kamay ni Tres. Why did you get another bodyguard, Lala? Panigurado hindi rin magtatagal sa akin na kukunin mo. Asik ni Dahlia Hermosa sa kanyang lola Tulip na siyang nasa hapagkainan. Mamaya ka na magreklamo, iha. At kumain ka muna. Hindi ka na naman daw kumain, sabi ng mga maids mo. Iiling-iling na sagot ni Tulip sa apo. Umirap si Dahlia. Kumain ako. Pagkain ng cereals, Lala, okay? Dagdag pa ni Dahlia sa malditang boses. Natawa na lang si Tulip sa apo na nagmana pa ata sa anak niyang babae na siyang ina ni Dahlia. Maagang pumanaw ang mga magulang ni Dahlia dahil sa isang aksidente. Kaya simula nun ay si Tulip na nag-aalaga sa apo niya. Dahil sa maagang pagpanaw ng mga magulang ni Dahlia, si Dahlia ang naiwang nag-iisang tagapagmana sa lahat ng yaman nila. Umupo ka na lang, iha, sige na, sabayan mo kung kumain. Mamaya rin darating na ang bago mong bodyguard. Saka lang ako mapapanatag kapag nandito na yon. Mahinahong tura ni Tulip. Fine. Basta kapag siraulo na naman ang nakuha mong bodyguard, hindi ka nakukuha pa ulit ng bago, okay, Lala? Balik ni Dahlia. It's a deal then. Basta hindi mo rin sadyang tatakutin ang magbabantay sa'yo. Ayaw ko lang na mapahamak ka. Kapag may nangyari sa'yong masama, ano na lang ang ihaharap ko sa mga magulang mo kapag namatay na ako? Kumunot ang noo ni Dahlia sa sinabi ng kanyang lola. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Lala. Hindi ka pa mamamatay. Aabot ka pa na 100 years old. Magtatagal ka pa, huwag ka mag-alala at promise, wala akong gagawin na kahit ano sa bagong bodyguard ko, okay? Kung matino siya, papayag ako manatili siya. Pero kung hindi, ako mismo magpapaalis sa kanya. Tulad ng huling bodyguard na kinuha mo para sa akin. Ano ba kasing ginawa ng huling bodyguard sa'yo at galit na galit ka? Ang sabi ng mayordoma nitong mansyon mo, hinampas mo raw yun at yung gawa pa sa gitno. Alam mo ba kung gaano katibay ang inihampas mo sa kanya? Paniguradong galit na galit ka para mahampas mo siya nun. Sabihin mo sa akin ang nangyari para maliwanagan ako. Pagtatanong ni Tulip sa apo. He was just so cringe. Dapat hindi siya nag-bodyguard dahil ang baduy niya. He wanted to court me. And he couldn't even act like a professional. Naiinis ako dahil masyado siyang papansin at ipinagpipilitan niya ang sarili niya sa akin. Kaya hindi ko napigilang sipain siya at hampasin. He is fine now, I heard. Sana matuto na rin siya dahil kapag ginawa niya ulit ang bagay na ginawa niya sa akin, paniguradong makakatagpo siya ng babaeng mas malala pa sa akin. Kibit balikat na sagot ni Dahlia. Well, I heard that this guard I got for you this time is good.
siya raw ang isa sa may pinakamataas na rating sa ahensya nila. Hindi ko siya nakuha agad nung una dahil nasa isa pa siyang assignment. Noong nasa hospital na ang lumang bodyguard mo, kinausap ko ulit ang boss nila. Kahapon ko lang natanggap ang mensahe nila at ang profile ng bago mong bodyguard. Wala naman pakialam si Dahlia sa narinig niya. Kung maayos ang pagtatrabaho ng bago niyang bodyguard, magpapasalamat pa siya rito na sobra. Pero kung hindi, sisisantihin niya kaagad ito. Kailan ba siya darating? I'm planning to go out today with some of my friends, Lala. Bala kong pumunta ng New York with them. Gagamitin ko ang private jet for our gala. Kung darating man siya, sana agad-agad. Alam ko hindi ka papayag na umalis ako hanggat wala akong personal bodyguard. Darating din yun mamaya-maya. Sa kaiha. Sabi ko naman sa'yo na huwag kang umalis-alis ng bansa. Lalo na ngayon marami naghahabol sa'yo. Malaking sindikato ang nagbabalak sa buhay mo, Dahlia. Kapag nakuha ka nila, ano na lang ang gagawin ko? Nakangiting inabot ni Dahlia ang kamay ng kanyang lola Tulip. Bago yun marahang hinaplos. I'll be fine, Lala. Hindi ko naman ho pababayaan ang sarili ko eh. And I'm not going to New York just for a gala. Nasabi ko naman sa'yo last week, diba? Nag-invest ako sa isang kumpanya ng kaibigan ko sa New York. Narinig ko lumaki ang sales nila this week kaya bala kong pumunta at tignan na nangyayari. You know, I hate investing when the company clearly sucks. Kahit kaibigan ko pa siya kung palagi namang bankrupt ang kumpanya, walang dahilan para magtiwala ako. I need to see it with my own eyes, that they deserve what I had invested to make me invest more. Paliwanag ni Dahlia. Napailing-iling na lang si Tulip. Nagmana nga si Dahlia sa ina nito. Dahil kahit ang kanyang apo magaling sa negosyo. Ang mga naiwang yaman ng magulang ni Dahlia, mas lalo lamang lumago sa kamay ng dalaga dahil sa pagiging utak businesswoman nito. Fine, pero hindi ka aalis ngayong araw hanggat di dumadating ang bago mong bodyguard. Kailangan makita ko rin ang bago mong bodyguard para mapanatag talaga ako. Sagot ni Tulip sa apo. Thanks, Lala. I'll buy you your favorite jewelries while I'm there. Ipapadala ko na lang sa mga tauhan ko para makarating sa mansyon mo pagkatapos. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap habang nasa hapagkainan. Karamihan sa mga pinag-uusapan nila tungkol sa bagong brand collection na gustong bilhin ni Dahlia at iilang stratehiya para sa kumpanya nila. Nasa ganoon silang sitwasyon nang pumasok sa hapagkainan ng isa sa mga maid ni Dahlia. Miss, nandito na po ang bago niyong bodyguard. Papapasukin ko ho ba? No. Oh yes, please. Papasukin mo. At gusto kong makita kung kasing tikas nga ba siya tulad ng pinadala nilang litrato sa akin. Sinamaan ni Dahlia ng tingin ng kanyang lola Tulip na mas excited pa sa kanya. Sa huli, ay walang nagawa si Dahlia kundi pagmasdan ng kanyang lola sa itsura nito. Gusto kasi ito ng kanyang lola. Agad namang umalis ang maid para papasukin ang naturang bodyguard. Good morning, madam. I'm Tres. Bungad ni Tres habang may profesional na ngiti sa labi. Nagkatinginan ang maglola. Si Dahlia ay walang emosyon sa muka, habang si Lola Tulip ay nagtaas ng kilay sa apo. He looks so professional to me. Saad ni Tulip sa apong si Dahlia. Everyone looks professional in your eyes, Lala. Kaya ka nga nauto ng luma kong bodyguard, di ba? Akala mo rin maayos siya makitungo. Pero nasan siya ngayon? Nasa ospital. Nakangiwing sagot ni Dahlia. Hindi, iha. Maayos talaga ang isang to. Ni hindi tumingin sa'yo ang ganda-ganda mo. Paniguradong may girlfriend kaya ganito umakto o baka kasal na. Buti pa siya. Ikaw, puro kaluho at trabaho. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo sa tuhod? Nanlaki ang mga mata ni Dahlia sa narinig niyang tanong ng kanyang lola Tulip. Yak, Lala. I'm just 25, okay? Ang bata-bata ko pa para magkaanak. Maarting sagot ni Dahlia sa kanyang lola. Yak din, iha. I'm still 67 at ang bata-bata ko rin para magkaapo. Sarkastik ang sagot ni Tulip na ikinanganga ni Dahlia.
Alam mo, Lala, ang hilig mong magreklamo kasi kaugali ko si Mommy. Pero hindi mo man lang ba naisip kung kanino nagmana si Mommy? Sa'yo, Lala. Sa'yo siya nagmana. Malditang sagot ni Dahlia sa lola tulip niya. Kaya inirapan lamang siya nito. Kailangan mong maghanap ng mapapangasawa, okay? Maagang nawala ang Mommy mo, kaya hindi niya na makikita ang apo niya pero andito pa ako. Ako na lang magkukwento sa Mommy mo kapag nagkita kami. Ano ka ba, Lala? Huwag ka nga kasing magsalita ng ganyan. We will see each other for years pa, okay? I will attend to your birthdays kapag naging 100 years old ka na. Saka huwag ka mag-alala, I will find myself a proper boyfriend. Pero hindi mo na sa ngayon, kasi hindi naman yun ang habol ko. I still have a company to prosper. Kapag lumago na ang kumpanya, saka na ako maghahanap ng mapapangasawa. Kaya huwag ka mag-alala masyado. Hindi ako may iwan mag-isa, okay? Pagpapakalma ni Dahlia sa lola tulip niya. Bumuntong hininga na lamang si Tulip dahil masyado siyang nag-aalala para sa apo. Ayaw iwanan ni Tulip mag-isa si Dahlia sa mundo. Kaya hanggat maaari, gusto niyang mag-asawa na ito. Nang umalis na si Tulip sa mansyon ni Dahlia, naiwan si Dahlia kasama ang kanyang mga tauhan. Yaya, pakitawagan na mag-aasikaso ng private jet ko. I want it ready in 2 hours. Pupunta kami ng mga kaibigan ko sa New York. Utos ni Dahlia sa nadaanan niyang maid na agad namang tumango at tumalikod para sundin ang sinabi niya. And you, magbihis ka. Sundan mo yung maid ko. Sabihin mo lang na gusto ko magbihis ka. Ayoko may umaaligid sa akin na parang gwardya. I want everything to look normal. Like natural. Baling ni Dahlia kay Tres na siyang kanina patahimik at nagmamasid sa paligid. Excuse me, hindi ako pwedeng umalis sa tabi mo. Trabaho ko na bantayan kayo. Sagot ni Tres na siyang ikinakurap-kurap ni Dahlia. Excuse me? Trabaho mo rin na sundin ako. Inuutusan kita magbihis, kaya ba't di mo gawin ang sinasabi ko? Malditang sagot pabalik ni Dahlia. May attitude ang isang to. Ang bait-bait niya kanina habang kausap yung matanda. Tapos ngayon kami na lang nandito, lumabas na ang sungay. Tura ni Tres sa likod ng isipan niya. Ang lola niyo ho ang nag-hire sa akin. Wala ho akong ibang susundin kundi siya. Ako rin naman ang pagsisilbihan mo. Ako rin ang mag-aalis sa'yo sa trabaho kung gugustuhin ko. Putol ni Dahlia kay Tres. Whatever. Pasalamat ka. Kailangan kong pumunta na ibang bansa. Kung hindi, matagal na kitang pinaalis. Fine. Wear whatever you want. Kainis. Maktol ni Dahlia, saka dire-diretsong umakyat sa hagdan. Tahimik naman siyang sinundan agad ni Tres. Nang pumasok si Dahlia sa kwarto niya, ay nanatili si Tres sa labas. Napatingin-tingin pa si Tres sa paligid. At nang makitang walang tao, doon nasapo ni Tres ang sariling dibdib. Parang sumisikip ang dibdib ko sa babaeng yun. Kung alam ko lang na mas malala ang attitude niya kaysa sa akin, sana hindi ko na tinanggap ang assignment na to. Kung hindi lang bababa ang ratings ng ahensya namin, ay nako, di ko talaga tatanggapin to. Ani Tres sa kanyang sarili. Inabot ng 1 oras si Tres sa labas ng kwarto ni Dahlia. At nang magtagal pa kumunot na ang noo ni Tres. Dinikit ni Tres ang tenga sa pinto at nang wala nang marinig kahit ano, agad siyang kinutuban. Akmang kakatok pa lang si Tres sa pinto nang bumukas yun. What? Taas kilay na tanong ni Dahlia kay Tres. Habang takang nakatingin sa kamao nito sa ere. Akala ko nakuha ka na ng sindikato. Wala akong marinig sa loob, sobrang tagal mo. Ang OA mister. Siyempre nagbibihis ako, naligo rin ako, at marami akong ginawa sa loob. May girlfriend ka naman siguro, hindi ba? Siguro naman alam mo kung paano kumilos sa ibang babae. Well, siguro, hindi maarte ang girlfriend mo, pero maarte ako sa katawan ko. Does that make sense? Balik tugon ni Dahlia. Thank you sa explanation mo, madam. Naintindihan ko ho. Umirap si Dahlia dahil sa pandinig niya. Masyadong sarkastiko si Tres kung magsalita. Kung hindi lang talaga mag-aalala ang kanyang lola Tulip, baka kanina niya pa ito pinaalis. Hay nako, tara na nga.
Sundan mo ako. At kailangan mong magbihis. Hindi ako makakapayag na ganyan ang susuotin mo. I have lot of guards in my mansion. But I never had a personal bodyguard before. Dahil ayaw ko sa mga damit na suot nyo. Masyado masakit sa mata. Ano na sasabihin ng iba kapag may kasama akong bodyguard? Nakangiwing maktol ni Dahlia. Sinundan naman ni Tres si Dahlia hanggang sa nakarating sila sa isang kwarto. Pagkabukas ni Dahlia sa pinto, bumungad kay Tres ang napakaraming damit na sa tingin niya ay bagong bili. These are often clothes na pinamimigay ko o pinapagamit sa mga bisita. Mga brand new lahat yan, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Magbihis ka at aalis na tayo pagkatapos mo. Utos ni Dahlia at agarang isinara ang pinto bago pa makapagsalita si Tres. Napakamot na lang si Tres sa kanyang batok. Mga mayayaman nga naman. Saad niya sa isipan. Wow! Di mo naman sinabi sa amin, Dahlia, na sobrang gwapo ng lalaking dadalhin mo. Akala ko ba mga friends mo kami? Ba't di mo sinabi sa amin na may biyaya ka palang isasama? Nakangising sabi ni Trixie, ang isa sa mga kilalang kaibigan ni Dahlia. Malaki ang circle of friends si Dahlia at kilala siya halos ng lahat. Pero iilan lang ang nakakasama sa kanya kapag may ganitong gala siya. Ang mga kaibigan niyang yon ay ang nasa mga elite circles. Kung hindi anak ng presidente, ay mga anak o nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya naman sa Pilipinas. Hindi siya biyaya. Bodyguard ko ang isang yan. Hindi ako papayagan ni Lala na umalis. Papuntang ibang bansa kung hindi ko siya kasama. Be good to him, girls. You don't want to scare my bodyguard away. Kung natakot siya at umalis, hindi rin tayo makakaalis dito sa Pilipinas. Understand? Taas kilay na sabi ni Dahlia. Ang gwapo niya para maging bodyguard. Akala ko boyfriend mo siya kanina, Dahlia. I thought you finally find someone. Singit na isa pang babaeng kaibigan ni Dahlia na si Lilith. Shush, Lilith. Hindi bagay kay Dahlia ang isang bodyguard lang. Anak ako na isang bilyonaryo at ganun din si Dahlia. Ako lang ang natatanging lalaking nararapat sa atensyon niya. Saad ng mayabang na kaibigan ni Dahlia na si Nash. Ilang taon na simula na mag-confess ka kay Dahlia, Nash. Pero kahit kailan hindi kanya nagustuhan, huwag mo na kasing ipilit ang sarili mo kay Dahlia. Ayaw niya kasi sa mayayabang na katulad mo. Balik ni Lilith. Napailing-iling na lang si Dahlia sa mga naririnig niya. Nang maglakad si Dahlia papunta sa kanyang private jet, agad na sumunod si Tres. Huwag mo lang silang pansinin. Just do your job and everything will be fine. Utos ni Dahlia kay Tres na seryoso lamang na tumango. Hey, anong pangalan mo? Sasama ka ba talaga sa amin sa New York? How about tumabi ka sa akin kapag nasa private jet tayo? I'll tell you a lot stories about our travels. Nakapunta ka na ba ng Japan? Switzerland? Kapag natapos ka na sa pagbabantay kay Dahlia, bakit di ka mag-apply sa amin para maging personal bodyguard ko? I'll take you to every country you want. Malamig na napatingin si Tres kay Trixie, na siyang sunod-sunod ang pagsasalita. Nang kumapit si Trixie sa braso ni Tres, agad inilayo ng binata ang sarili. I'm sorry, miss, pero nandito ako para sa trabaho ko. Hindi po naaayon na inaakto niyo sa akin. Lalo na, dahil alam niyo nagtatrabaho ko para kay Madam Hermosa. Kung maaari sana maglagay ho kayo ng distansya sa pagitan natin. At huwag niyo ho akong istorbohin sa trabaho ko. Profesional na sagot ni Tres, dahilan para mapahiya si Trixie. Bago makapagsalita si Trixie, may humila na kay Tres. Sorry, Trixie. Masyado kasing unprofessional ang nakuha ni Lala. Kaya kumuha kami ng pagkakataon na mas makapili ng maayos na lalaki. Tres is a well-trained bodyguard and is very professional to his work. Kaya kung maaari sana, wag mo siya istorbohin. Nandito lang siya para sa trabaho niya at hindi para humanap ng bagong tatrabahuhin. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Nakangiting sabi ni Dahlia kay Trixie habang hawak-hawak ang manggas ng damit ni Tres. Napilitang umiti pabalik si Trixie. Yes, okay, of course, naintindihan ko. Sagot ni Trixie at agad tumalikod para puntahan sina Lilith at Nash na siyang nag-aaway pa rin. Thank you, madam. Tigilan mo ang katatawag sa akin yan.
Saka pwede ba? Nakita mo naman na nilapitan ka, hindi ba? Lumayo ka kung ganon. Lintas si Trixie. At kahit ganyan yan, ayaw ko pa rin siyang masaktan. Kapag hindi ka lumayo agad, iisipin niyang gusto mo siya. Asyumera kaming lahat. Kaya kung pwede lang, gumuhit ka ng linya kung saan, dun lang sila dapat. Naintindihan mo ba? Masungit na tanong ni Dahlia. Naintindihan ko, ma'am. Sinabihan ko naman ho ang kaibigan niyo. At kung sinubukan niya pa rin lumapit sa akin, pagkatapos ng lahat, kaklaruhin ko po ulit sa kanya ang intensyon ko. Sagot ni Tres sa seryosong boses. Umismid si Dahlia at kahit hindi gusto ni Dahlia ang pagtawag sa kanya ni Tres, hindi na yun pumasok pa sa isipan niya. Ang mahalaga, naintindihan nito ang sinasabi niya. Dahlia! Tawag ni Lilith kay Dahlia. Ready ng private jet mo, alis na tayo. Ani Lilith. Coming! Sigaw pabalik ni Dahlia at nauna nang maglakad. Naramdaman agad ni Dahlia ang pagsunod sa kanya ni Tres. Lumapat ang isang ngiti sa labi ni Dahlia. Mas gusto niyang ganun ang nangyayari kesa naman palagi nakabuntot si Trixie kay Tres. Wala ka bang ibang pangalan? Tres lang? Bigla ay naisip niyang tanong sa lalaki. Bahagyang nilingon ni Dahlia. Ang lalaki na siyang umiling bilang sagot. Yan na ho ang pangalan ko, madam. Ayaw ata ng magulang ko na mahirapan ako magsulat ng pangalan. Kaya binigyan nila ako ng ganitong pangalan. Bakit ho? May problema ho ba sa pangalan ko? Muling umismit si Dahlia at hindi sumagot. Binilisan ni Dahlia ang paglalakad. Kaya ganon din ang ginawa ni Tres para mas masabayan niya ang dalaga. Walang problema sa pangalan niya. Sadyang naiinis na ako dahil pareho nagsisimula sa tiyang pangalan nila ni Trixie. Kailangan ko sabihin kay Trixie na may girlfriend ang isang to para hindi niya naistorbohin. Kapag nagpatuloy sa ganitong pangyayari, baka mapahamak ako. Tura ni Dahlia sa isip at napairap sa ere. Dahan-dahan. Paalala ni Tres kay Dahlia habang hawak-hawak ang braso nito. Kababalik lang nila galing New York. Pagkatapos ng ginawang pagbisita ni Dahlia sa kumpanya ng kaibigan, inaya siya ni na Trixie para mag-party. Huwag mo akong hawakan. Lasing na suway ni Dahlia kay Tres at pilit na winaksi ang kamay ng binata. Nandito ako para bantayan at protektahan ka. Pero heto ako, nagbe-babysit. Masama ang loob na sabi ni Tres. Why are you glaring at me like that? I am Dahlia Hermosa, an heiress. Wala kang karapatan na titigan ako ng masama. Isusumbong kita kay Lala. Kunot noong sigaw ni Dahlia at binalak na itulak si Tres, pero dahil lasing na, wala itong sapat na lakas para gawin ang binabalak. Sumbongera. Ismid ni Tres. Nang makapasok sila Tres at Dahlia sa loob ng mansyon, agad niyang inalalayan ng dalaga paupo sa sofa. Pagkatapos nagtawag si Tres ng maid para alagaan si Dahlia. Pero dahil gabi na, tulog na ang lahat. I shouldn't be doing this. Maktol ni Tres. Kapag natapos ako sa assignment na to, di na ako uulit. Ayoko na. My job is to protect, not to babysit girls with awful attitude. Dagdag ni Tres. Here, uminom ka muna ng tubig. Ihatid kita sa kwarto mo pagkatapos nito. Saad ni Tres, kaya nagmulat ng mata si Dahlia. Sa gulat ni Tres, matamis na ngumiti ang dalaga sa kanya. Wow, ang handsome mo naman. Sino ka? Are you my Prince Charming? Tanong ni Dahlia at humagikgik. Napangiwi si Tres. Lasing ka lang, madam. Huwag mo ko takutin ng ganito. At hindi ho ito kasali sa trabaho ko. Bakit ka galit? Di naman kita inaaway. I'm a good girl. Napapikit na lang si Tres sa inaakto ni Dahlia. Hindi inaasahan ni Tres na ang masungit niyang amo ay ganito kapag lasing, para itong bumalik sa pagkabata. Sa huli, napainom na lang din si Tres ng malamig na tubig. At pinainom niya rin si Dahlia. Akmang bubuhatin niya na si Dahlia papuntang kwarto nang makarinig ang binata ng putok ng baril sa labas ng mansyon. Kasunod nun ay ang pagkabasag ng mga bintana at pagpasok ng mga lalaki na kaitim.
Di ko inaasahang may magbabantay pa rin sa prinsesa ng mga Hermosa kahit sa ganitong oras. Nakangising sabi ng isa sa mga lalaki. Isa ba kayo sa mga sindikatong nagbabalak na kunin siya? Malamig na tanong ni Tres sa lalaki. Kapag binigay mo siya sa amin, iho, hindi ka namin gagalawin. Ang kailangan lang namin ay si Dahlia. Dahlia Hermosa, di ka kasali sa plano. Kaya kung ayaw mo masaktan, sumunod ka na lang sa gusto namin. Sagot ng lalaki kay Tres. Umigting ang panga ni Tres at dahan-dahan niyang inihiga muli si Dahlia sa sofa. Nandito ako para sa isang bagay. At yon ay ang protektahan si Madam Hermosa. Kung nandito kayo para kunin siya, gagawin ko lahat ng makakaya ko para pigilan kayo sa binabalak niyo. Pagkatapos sabihin niyo ni Tres, agad siyang umatake sa taong pinakamalapit sa kanya. Nagpaulan si Tres ng suntok at sipa. Sumuko ka na lang. Kapag sumuko ka ngayon din, di ka namin sasaktan. Pababayaan ka namin. At kung gusto mo, bibigyan ka namin ng pera galing sa makukuha namin sa mga Hermosa. Mayayaman ang mga Hermosa at marami sila nakatagong pera kaya hindi ka magsisi sa pagpayag sa plano namin. Hindi ko gusto ang ugali ng babaeng yan. Pero hindi ko siya hayaang mapunta sa kamay nyo. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan para protektahan siya. Habang nakikipaglaban si Tres, nagkamalay si Dahlia. Mabilis na wala ang kalasingan niya nang makita niyang napapalibutan sila. Habang nanonood ay napansin ni Dahlia ang isang lalaki sa likod ni Tres. At sa takot na masaktan ng binata, agad na tumayo si Dahlia bago humablot ang vase na gawa sa ginto. Tres! Sigaw ni Dahlia at buong lakas na tumakbo papunta sa lalaki. Pagkalingon ni Tres sa dalaga, naihampas na ni Dahlia ang vase sa lalaki nagbabalak na umatake kay Tres mula sa likod. Ba't tumayo ka pa? Lasing ka! Saway ni Tres sa dalaga na siyang hinihingal na agad. Ka na nga away. Iniligtas ko ang buhay mo, okay? Magpasalamat ka na lang, so ungrateful. Ismid ni Dahlia sa supladong tono ng boses at umira pa ito. Tumakas ka na. Paniguradong natalo na lahat ng gwardya mo sa labas ng mansyon. Magtawag ka ng mga maid mo at umalis kayo dito habang nandito pa ako para pigilan sila. Kapag nakuha ka nila, hindi kita mapoprotektahan na. Masyado sila marami kaya't hanggat hindi ka pa nila nalalapitan, umalis ka na. Nababaliw ka na ba? Bodyguard kita pero tao ka, okay? At sa trabaho mong protektahan ako. Paano kung nakalabas nga ako dito, pero nahabol pa rin nila ako? Paano kapag nakuha nila ako? I'll stay here. I can't protect myself. Giit ni Dahlia dahilan para maputol ang ibang sinasabi ni Tres. Itinaas pa ni Dahlia ang hawak-hawak niyang vase. Bahala ka. Huwag kang aalis sa likod ko. Hanggat maaari, huwag kang lumapit sa kanila. Poprotektahan kita at gagawin ko ang lahat para makalabas ng buhay dito. Di ka nila makukuha hanggat nandito ako. Muling nakipaglaban si Tres. Habang sinasangga ni Tres sa ibang suntok, ay narinig niyang malakas na pagtili ni Dahlia. Tres! Sigaw ni Dahlia pagkatapos mawala ng malay si Tres. Bago pa man malapitan ni Dahlia ang binata, may humampas na rin sa batok niya, dahilan para pati siya mawala ng malay. Nagising si Tres na makaramdam siya ng malakas na sampal sa muka. Nang imulat ni Tres sa mga mata, bumungad sa kanyang namumula mukha ni Dahlia. Madam? Tawag ni Tres sa dalaga. Sinabi ko naman sa'yo na tigilan mong katatawag sa akin yan, di ba? Saka hindi mo ba alam kung nasan tayo, ah? Sabi mo sa akin poprotektahan mo ako pero ano nangyari? Nandito tayo sa kampo ng mga sindikato at nakakulong. Sigaw ni Dahlia sa sobrang galit at malakas na hinahampas ang braso ni Tres. Masakit madam, ah? Gawa ata sa bakal yung kamay mo eh. Doon lang napagtanto ni Tres na nakatali ang kamay niya. Ba't nakatali ako? Di ka naman nakatali. Takang tanong ni Tres at nagpumiglas. Umirap naman si Dahlia. Well-trained bodyguard ka ba talaga? Ang haba na naging tulog mo eh. Pinataob ka lang naman. Saka nakatali rin ako kanina, no? Tignan mo tong palapulsuhan ko, sobrang namumula. Dahil ginawa ko ang lahat na makakaya ko para maalis ang tali sa akin. Inilahad ni Dahlia ang pulsuhan niya sa harap ni Tres. Umigting sa galit ang panga ni Tres nang makitang namumula nga ng sobra ang palapulsuhan ng dalaga. Sana ginising mo na lang ako. Paano kung mas malala pa dyan na nangyari sa'yo? Tura ni Tres na siya ikinagulat ni Dahlia. Pero
Nagtatapang-tapangan ng dalaga at umismid. Ginising kita, okay? Di naman ako boba para hindi maisip ang bagay na yan, no? Pero kahit anong gawin kong pagsigaw sa'yo, hindi ka nagising. Saka sino ba sa ating dalawa nagsabi na hanggat kasama ko siya, walang mangyayari sa aking masama? Nasaan tayo ngayon? We are trapped in here with no one to help us. Napatikim si Tres sa reklamo ni Dahlia. Hindi ko inaasahan ang pagdating nila, okay? Saka kasama mo pa rin naman ako ngayon, ah. Hanggat di ka nahihiwalay sa akin, poprotektahan kita. Wala sila magagawa sa'yo masama. Prove it to me, Tres. Palagi mo na lang yung sinasabi. Di mo naman pinapatunayan sa akin. Bumuntong hininga na lamang si Tres at nilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nasa isang maliit na kwarto sila. Hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa loob, pero may nakikita pa rin naman sila. Nararamdaman din ni Tres ang pagpasok ng hangin mula sa labas. Gising na panigurado ang mga to. Kailangan natin silang dalhin kay boss, lalo na ang babaeng yun. Ang sabi ni boss, kakailanganin natin siya i-video sa lalo madaling panahon. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia sa narinig, lalo na nang marinig nila ang tunog mula sa pinto ng kwartong kinalalagyan nila. Huwag kang magpanik, itago mo ang tali sa likod mo at huwag mo ipapakitang hindi ka nakatali. Kahit anong mangyari, ilalabas kita dito. Pero hindi ngayon ang tamang panahon, lalo na't hindi natin alam kung ano nangyayari at kung ilan lahat ng mga tauhan ng sindikatong nandito. Mahinang sabi ni Tres. Walang nagawa si Dahlia kundi sundin ang sinabi ng lalaki. Pagkabukas ng pinto, nakasiksik na si Dahlia sa gilid ni Tres habang nakatago ang kamay niya sa likod. Finally, nagising na rin kayo. Akala ko, aabutin pa ng 3 araw bago kayo magising. Magaling. Nakangising sabi ng lalaking pumasok. Agad na dumapo ang tingin nito kay Dahlia na masama ang tingin sa kanya. Wala kang magagawa sa akin, mahal na prinsesa. Kahit pa lumuwa ang mata mo dyan kakatitig, kung gusto mo lumabas mula sa lugar na to, gawin mo na lang ang inuutos namin sa'yo. Alam mo naman siguro kung anong kailangan namin, hindi ba? Hindi naman ganun kalaki ang gusto namin hingin. Tanging bilyones nyo lang ang gusto naming makuha. Pagpapatuloy ng lalaki sa pagsasalita. Ito rin ang parehong lalaki na nakausap ni Tres bago sila tuluyang makuha ng mga sindikato. Ang pangalan nito ay Jonard at ito ang kanang kamay ng pinuno ng sindikatong dumukot kina Tres at Dahlia. Hindi niyo basta-basta makukuha ang gusto niyo sa akin. Kung gusto niyo magkapera, magtrabaho kayo, mga bobo. Wala ba kayong utak? Kaya kahit simpleng pagtatrabaho para makuha ang gusto niyo, hindi niyo magawa, ha? Asik ni Dahlia na siyang pinagsalubong ng kilay ni Jonard dahil sa inis na nararamdaman. Mabilis na humakbang si Jonard papunta kay Dahlia, pero agad na humarang si Tres sa harap ng dalaga. Subukan niyong saktan siya, at kahit mamatay man ako ngayong araw, sisiguraduhin ko na una kayo mawawala ng buhay. Pagbabanta ni Tres. Ngumisi si Jonard, at malakas na napahalakhak. Akala niyo talaga, hindi namin kayo kayang galawin? Maghintay kayong dalawa. Pagkatapos ng pagpaplano namin, sisiguraduhin din namin na makukuha namin ang gusto namin pera mula sa inyo. At may nakakalimutan ka at mahal na prinsesa. Sinilip ni Jonard si Dahlia na hinaharangan ni Tres. Nakakalimutan mo ba? Hindi lang ikaw ang may kakayahan na bigyan kami ng pera. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na buhay pa ang lola mo. Siguro naman, mas iisipin niya ang kapakanan ng sarili niyang apo kaysa sa pera. Di ba? At kung hindi naman namin matakot ang lola mo, gamit ka, pwede naman namin siyang puntahan ng diretso. Subukan niyo. Kapag ginalaw niyo sila, alam mananagot kayong lahat. Sigaw ni Dahlia na napatayo sa galit para sunggaban si Jonard. Huli na para mapigilan ni Tres ang dalaga na agad na punta sa harap niya. Mas lalong napahalakhak si Jonard at malakas na tinulak si Dahlia. Napadaing si Dahlia nang bumangga siya kay Tres na nasa likod niya. Sundin mo lang ang gusto namin. Kapag nagawa mo ang gusto namin, pakakawalan ka rin namin. Bilyones lang, mahal na prinsesa. Kapalit ng kalayaan at kaligtasan yung dalawa. Tura ni Jonard sa mayabang na boses at tumalikod. Nang bulan ng sobra ang mukha ni Dahlia sa galit at nang mawala ng tuluyan si Jonard, napaupo na lang siya sa lapag.
Di mo dapat ginalit ang lalaking yun. Paano kung may ginawa siya sa'yo masama? Umirap si Dahlia kay Tres. Kailangan natin makaalis dito. Kapag nagtagal tayo dito, mag-aalala sa akin si Lala. And they are also going to use me against her. Hindi rin ako naniniwala na pakakawalan nila ako agad kapag nakuha nila ang gusto nilang pera mula sa amin. Kaya hanggat maaari, hanggat di pa nila tayo dinadala sa boss nila, kailangan na nating makatakas, Tres. Imbis na patulan ng sinabi ni Tres, yun na lang ang lumabas sa bibig ni Dahlia. Nakikinig ka ba sa akin? Kapag may nangyari sa iyong masama, wala akong pakialam kung may mangyari sa akin, Tres. Ang gusto ko lang gumawa tayo ng paraan para makaalis dito. Hindi ko sila hahayaang gamitin ako laban kay Lala. Matanda na si Lala, Tres eh. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kapag may nangyaring masama kay Lala. Seryosong tumingin sa kanya si Tres. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Kapag may nangyari sa iyo masama, tigas ng ulo mo, ang manhid-manhid mo. Sa tingin mo ba, matatahimik ako kapag nasaktan ka? Magkamatayo na pero hindi ako aalis sa lugar na to hanggat hindi kita na ipaghihiganti kapag may nangyari sa iyo. Napapaliw ka na ba? Kapag nahuli ako, dapat gawin mo lahat para makatakas. Hindi yung mananatili ka dito para lang maghiganti. Wala kang magagawa laban sa kanila, okay? Ikaw na mismo ang nagsabi na wala tayong alam sa kung gaano sila karami dito. Ang gusto ko lang naman, mawala tayo sa mga mata nila. Kapag nakatakas tayo dito, kahit hindi tayo makalabas agad, ayos na sa akin. Basta hindi nila tayo hawak sa leeg. Hanggat di nila tayo hawak sa leeg, wala sila magagamit laban kay Lala. Hindi ko rin naman gustong may mangyari sa akin masama eh. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi nila makuha ang gusto nila. Naintindihan mo ba? Napakurap-kurap si Dahlia nang hindi man lang inalis ni Tres ang titig sa kanya. Wala akong pakialam kahit wala akong laban sa kanila. Ang gusto ko lang ipaghiganti ka kapag may nangyari sa'yo. Siguro nga hindi pa klaro sa'yo nararamdaman ko. Kaya handa kang ibuwis ang buhay mo makaalis lang dito. Pero gusto ko lang malaman mo na gusto kita, Dahlia. Na kung hindi lang kita kliyente, hihingin ko ang permiso mo ligawan ka. Gusto kita. At kapag may nangyari sa iyong masama, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinadala ko para bantayan ka, trabaho ko ang bantayan ka, pero nung gabing yon, wala ako nagawa. Hinayaan ko sila makuha ka. At isang kahihiyan sa pagkatao ko, at sa tungkulin ko ang nangyari. Pero hindi ako nagsisinungaling nung sinabi kong, hanggat nasa tabi mo ako walang mangyayari sa iyong masama. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo, Dahlia. You! Umawang ang labi ni Dahlia, kasabay ng pagpula ng pisngi niya. Gusto mo talaga ako? Hindi ba't may girlfriend ka? Bakit? Hindi malabong magustuhan kita. Saka anong girlfriend? Wala akong sinabi na kahit ano tungkol dyan. Ikaw lang ang nag-assume. Hindi mo lang siguro alam pero may mga bagay na hindi naman kagusto-gusto sa'yo. Pero may mga bagay din ako nagustuhan sa'yo. Sa kabila ng pagiging maldita mo. Talaga? Totoo ba talaga yan? You're not fooling me right now? Hindi lang ang mukha ko maganda sa akin? Kung ganon, kung may mga bagay na kagusto-gusto sa akin, sabihin mo sa akin. Saka lang ako maniniwala kapag may patunay na. Biglang naglumikot ang mga mata ni Tres at ayaw nang tignan si Dahlia na siyang napapakurap-kurap. Nang ngumisi si Tres, ay nagkamot ng batok ito, kaya malakas na pasinghapan dalaga. Ikaw! Gigil na sabi ni Dahlia at hinampas si Tres pero natawa lang ito bago hinuli ang kamay ni Dahlia. Bibiro lang ako, madam. Di ka naman mabiro. Seryoso mo talaga sa buhay, sige ka. Kapag pinagpatuloy mo yan, panigurado magkakaroon ka ng maraming kulubot sa muka. Kahit di ka pa naman senior citizen. Pang-aasar ni Tres kay Dahlia na siyang napaismid. Sa inis ni Dahlia, inapakan niya ang paan ni Tres na napangibi sa sakit. Pero kahit ganon, nanatiling may ngiti sa labi si Tres. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Di ko kailangang marinig yung mga salita mo. Asik ni Dahlia at akmang tatalikuran si Tres nang hulihin ng binata ang braso niya. Naalala mo ba ang nangyari nung una ko nakilala mga kaibigan mo? Siguro asyumero lang ako pero
Nung pinigilan mo ang kaibigan mo si Trixie na lumapit sa akin, naisip kong baka nagsiselos ka, na baka gusto mo ako. Ilang oras ko yung inisip. Kahit noong nasa New York na tayo, di ka maalis sa isipan ko. Hindi ko na malayan na lahat ng galaw mo sinusundan ko. Napagtanto ko na mabait ka at magaling kang boss. Mahilig kang tumulong sa iba pero hindi mo sila binibigyan ng pagkakataon na gamitin ka ng basta-basta. You're smart. I admired how you handle things out. Lalo na, dahil sa kabila ng lahat, nanatili kang maganda. Di lang sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob. Dahil kahit ngayon nahuli tayo, iniisip mo pa rin ang kapakanan ng iba, kesa sa sarili mo. Kaya paano hindi kita magugustuhan? Gusto kita, Dahlia Hermosa. At kapag nakatakas tayo dito, gusto kong tumigil bilang bodyguard mo. Ayaw ko maging kliyente ka, dahil gusto ko mas sigit pa tayo doon. Gusto kita, Dahlia. At kung pahihintulutan mo ako, gusto kong ligawan ka. Kapag nakalabas tayo na ligtas dito, maaari ba? Laglag ang panga ni Dahlia sa lahat ng narinig niya. Hindi siya makapaniwala at akala niya ay siya lang ang may nararamdaman para kay Tres. Pero hindi niya inaasahang ganun din ang binata sa kanya. Tayo na? Litong tanong ni Dahlia na siyang ikinakunot ng noo ni Tres. Ha? Tayo na? Balik tanong ni Tres na nalilito sa mga nangyayari. Umawang ang labi ni Dahlia. Unti-unting kumalat ang kulay pula sa buong pisngi ni Dahlia habang titig na titig sa kanya si Tres. Hindi ba yung sabi mo maliligawan mo ako? Eh di tayo na. Hindi ba yun ang ibig sabihin nun? Napatikim si Tres sa naging tanong ni Dahlia. Mabilis niyang tinakpan ang muka pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Dahlia ang ngiti sa labi ni Tres at ang pagpula ng tenga nito hanggang leeg. Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Akala ko ba gusto mo ako? Sinasagot ka na nga tapos nahihiya ka pa sa akin. Gusto mo ba talaga ako, ha? Siguro nagbibiro ka lang, no? Masungit na tanong ni Dahlia. Hindi sa ganun, madam. Sa huli, napahalakak si Tres. At hindi niya napigilan pa ang sarili. Mas lalong nainis si Dahlia na kung hindi lang din niya gusto ang binata, baka matagal niya na itong binugbog. Nakakainis ka na, ha? Sinagot lang naman kita. Kung ayaw mo maging tayo, edi hindi ka nalang sana nanligaw. Madam, ano ba ang ibig sabihin ng panliligaw? Ako magiging manliligaw mo at ang ibig sabihin susuyuin kita. Ibibigay ko sa iyo ang mga gusto mo, mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kapag sinabi kong manliligaw ako, ibig sabihin nun, ipapakita ko sa iyo kung ba't ako ang kailangan mong piliin. Kung bakit sa lahat ng lalaki sa paligid, ay ako dapat ang umangkin sa iyo. Ba't pa kailangan yan? Wala naman ako ibang lalaki. Wala akong pagpipilian, ikaw ang gusto ko, kaya ba't ako titingin sa iba? Putol ni Dahlia kay Tres na siyang natigilan din. Lumabas na nga lang tayo dito. Pagkatapos natin dito, pag-usapan natin ang tungkol sa ating dalawa. Tumango naman si Dahlia. Kapag di nagbago ang isip mo tungkol sa pagkakagusto sa akin, parehong sagot pa rin na ibibigay ko sa iyo. Wala akong ibang gusto, Tres, kung yan na iniisip mo. At kung may manliligaw man sa akin, wala akong pakaalam. Saka, hindi maganda pakinggan ang panliligaw na sinasabi mo dahil maaaring magbalat kayo ang isang tao habang sinusuyo niya ako. What if you act sweet in the process but will cheat in the end? What's the use of courting then? Mas gusto ko ipakita mo sa akin mismo kapag tayo na kung ano ba talaga ang kaya mong gawin. Kung kaya mo talagang ulit-ulitin na isang bagay na hindi napapagod sa akin. Dahil kung sa mga panahong yon, nagbago ka, edi wala tayong masasayang na oras. Kapag nanligaw ka, nagsasayang ka lang ng panahon. Dahil mauuwi pa rin naman sa sakitan ng lahat. Hindi agad nakaimik si Tres sa lahat ng sinabi ni Dahlia. Wala akong masyadong alam sa pag-ibig. Dahil wala akong karanasan sa mismong bagay na yan. Pero alam ko na, kung nagmamahal ka, hindi ka magbabago. Mapagod man pero hindi ka magbabago. Hindi magbabago ang isang tao para lang sa minamahal niya. Kung nagbago ka, ibig sabihin hindi mo talaga ako mahal. Dahil kung oo, ba't nagawa mong baliin lahat ng pangako mo? Naiintindihan mo ba ako? The only way to prove yourself to me is for you to show who you really are inside the relationship and not outside of it. Kaya kung patutunayan mo sa akin na karapat-dapat ka para piliin ko, edi gawin mo habang tayong dalawa at di nung nanliligaw ka pa. Sa huli,
Umalpas sa labi ni Tres ang isang ngiti. Hindi nga ako nagkamali na babaeng nagustuhan. Pangako ilalabas kita dito. At kapag nakalabas tayo, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko, Dahlia. Gusto pa rin kita, kahit tasan man tayong dalawa. Napalunok si Dahlia at namula ang kanyang buong pisngi. Nang makaahon si Dahlia mula sa nararamdaman, nilingon niya muna si Tres na malapit sa pinto at nakikinig sa kung anumang nangyayari sa labas. May paparating. Pabulong na anunsyo ni Tres. Ano yan? Rinig nila Tres at Dahlia na tanong ng isang lalaki. Yun panigurado ang nakabantay sa labas ng kwartong kinalalagyan nila. Pagkain, pinabibigay ni boss. Mamayang gabi rin, dadalhin na ang babaeng hermosa sa kanya para makuha na ang gusto nating pera mula sa kanila. Di raw sila pwedeng magutom o mamatay hanggat di nakukuha ni boss ang kailangan sa kanila. Sagot ng isa pang lalaki na siyang may bitbit na pagkain. Sumenyas naman agad si Tres kay Dahlia para paupuin ang dalaga. Kaya nang bumukas ang pinto, kunot ang noo ng lalaki may bitbit na pagkain. Martin, hindi ba't dalawa sila dito? Ba't ang babae na lang naiwan dito sa loob? May pinalabas ka ba? Agad-agad na napapasok ang lalaki nagbabantay na siya ang pangalan ni Martin. Wala akong pinalabas dong. Nandito ako kanina pa. Ang bumisita lang kanina ay ang kanang kamay ni boss na si Jonard. Wala na ibang pumasok. Wala ring lumabas. Giit ni Martin kay Dong. Ikaw babae, nasaan ang kasama mo? Anong ginamit niya para makaalis dito? Sigaw ni Dong kay Dahlia na napaigtad sa gulat. Nang ibaba ng dalawa ang harang nila, tuluyang pumasok para lapitan si Dahlia, ay agad na isinara ni Tres ang pinto, na siyang nagtatago sa likod nun. Bago pa makaahon sa gulat sina Dong at Martin, gumalaw na si Tres para atakihin ang dalawa. Huli na para dumipensa ang dalawa, dahil kahit nakatali ang kamay ni Tres sa likod, nagawa nitong talunin sina Dong at Martin. Kalagan mo ako, madam. Aalis na tayo dito. Saad ni Tres kay Dahlia at kumindat. Nasapo naman ni Dahlia ang dibdib dahil bumilis ang tibok nun. Parang nagkaroon ng panibagong rason si Dahlia para magustuhan si Tres. Halika. Inabot ni Tres ang kamay ni Dahlia at mahigpit yung hinawakan habang naglalakad sila palabas ng kwarto. Bumungad sa kanila ang tahimik na kapaligiran. Nang makita ang buong paligid, napagtanto ni Tres na nasa loob sila ng abandonadong gymnasium. Paniguradong nasa labas ang iilang tauhan ng sindikato dito. Malaki ang gymnasium kaya humanap muna tayo ng daan kung saan tayo pwedeng makaalis. Mahinahong sabi ni Tres kay Dahlia. Huwag ka ring mag-alala dahil kahit anong mangyari hindi ako aalis sa tabi mo. Di kita pababayaan. At hindi ko rin hahayaan na makuha ka nila ulit sa akin. Akin ka na ngayon. Kaya kahit sino pa sila, hindi ko sila hahayaang mahawakan o madaplisan man lang kahit buhok mo. Napakurap-kurap si Dahlia at tumikim. Pag-uusapan pa natin ang lahat pagkatapos natin makalabas dito, di ba? Tumango naman ang babae. Oo, kaya nga nagtataka ako eh. Ba't inaangkin mo na ako agad ngayon? Ngumisi si Tres sa sinabi ni Dahlia. Sabi mo tayo na, di ba? Walang bawian, madam. Kung akala mo makakatakas ka sa nagkakamali ka. Tura ni Tres at nang makita ni Tres kung gaano na mula na husto ang pisngi ng dalaga, agad siyang napahalakhak. Biro lang pala. Agad na sumama ang tingin ni Dahlia kay Tres. Gusto mo bang kalimutan na lang natin ang lahat? Siguro mas maganda kung magpasalamat na ako sa lahat na nangyari sa atin, no? Sarkastikong tanong ni Dahlia. Sasagot pa lang sana si Tres sa dalaga nang makarinig sila ng putukan sa labas ng gymnasium. Bago pa makapagsalita si Dahlia, hinila na siya ni Tres at itinago siya sa likod nito habang naglalakad silang dalawa papunta sa pinto. Sino dumating? Ba't may putukan sa labas? Hindi pa nila siguro tinatawagan si Lala, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni Dahlia. Hindi sumagot agad si Tres at bahagyang binuksan lamang ang pinto para tignan kung anong nangyayari sa labas ng gymnasium. Umalpas sa labi ni Tres ang isang ngiti nang bumungad sa kanya ang mga pamilyar na mukha ng mga kasamahan niya sa trabaho. May dumating lang na backup. Sagot ni Tres kay Dahlia habang may ngiti sa kanyang labi. Backup? Paano may dumating? Tinawagan mo sila?
How? Puno ng kalituhan ang buong mukha ni Dahlia habang nakatitig sa mukha ng binata na siyang mayabang na nagtaas ng noo. Di ko naman hahayaan ang sarili ko mapunta sa isang laban na wala akong magawa na kahit ano. I simply gave them message while I was fighting in your mansion. Hindi ko lang inaasahan na pati ako kukunin. Kaya mas lalo napadali ang trabaho namin. Dahil kapag sinubukan nila akong itrack, madali nila mahahanap ang lugar na to. Para mas lalong maintindihan ni Dahlia ay itinaas si Tres ang simpleng singsing na suot-suot niya sa palasinsingan. Sa gitna ng singsing ay may itim na bilog. Pressing this black circle would mean that I need help from the headquarters. Kapag nangyari yon, agad nilang naitatrack ang lokasyon gamit to. Kaya ngayon nandito sila para kunin tayo. Gulat namang napatingin si Dahlia sa mga paparating. You mean all this time? Alam mo may magliligtas sa atin, pero hindi mo sinabi sa akin? Bahagyang tumaas ang boses ni Dahlia. Agad na tinaas ni Tres sa mga kamay niya. No, of course not. Di naman kasi ako sigurado na darating sila agad, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Saka, gusto ko makaalis ka agad dito. Kaya mas gusto kong gawa ng paraan na lang. Hindi ko rin inaasahan na ngayon agad sila darating. About our deal. Ngayon makakalabas na tayo, pwede na ba natin pag-usapan yon? Tumaas din ang kilay ni Dahlia sa sarkastikong paraan. Hello, may mga kalaban pa sa labas. Naglalaban pa sila. Naririnig mo ba yung putukan na yun, ha? Nagpapatayan sila doon, tas gusto mo pag-usapan natin yung tungkol sa paliligaw mo sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Dahlia kay Tres na siyang napakamot sa kanyang batok. Di naman nila tayo maririnig habang nag-uusap kaya sabihin mo na lang sa akin, okay? Payag ka bang manligaw ako o hindi? Ano ba sinabi ko sa'yo? Di ba? At ayaw ko manligaw ka? Kung manliligaw ka, gawin mo habang tayong dalawa. Kaya kung may kailangan mag-isip dito, ikaw yon. Ikaw ang kailangan kong kausapin sa magiging desisyon mo. Ano gusto mong gawin? Papayag ka ba sa gusto ko o hindi? Taas noong tanong ni Dahlia. Sa huli, natawa si Tres. Dahil kung hindi ganito kataas ang kumpiyansa ni Dahlia, hindi niya ito magugustuhan lalo. Kung gusto mong pumayag ako, ba't di mo muna sabihin sa akin ang mga katangian mo? Ipagmalaki mo naman ang sarili mo sa akin. Baka makatulong sa akin na magdesisyon agad kapag ginawa mo yon. Nakangising na mewang si Tres sa harap ni Dahlia na siyang hindi rin naman nahiya sa kanya. First and foremost, maganda ako. Agad nagpigil si Tres na matawa sa unang lumabas na salita sa bibig ni Dahlia. I graduated as a magna cum laude. Marami ako negosyo. I have lots of investments. Matalino ako. Kundi pa naman halata sa lahat ng tagumpay ko sa buhay. Plus, I do know how to fight a bit, konti lang, with the help of my vase made of gold. Well, hindi ako marunong maglinis ng bahay o ng mga damit. Pero marami akong yaya. I have a cook too. Dahil di ako marunong magluto ng pagkain. Overall, I am a perfect catch. Ngumuso si Tres at nagseryoso. Tumango-tango pa siya. So? Saad ni Dahlia. Okay. Okay? Okay, sinasagot na kita. How dare you? Natawa si Tres na hampasin ni Dahlia ang balikat niya. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang bumukas ang pintuan ng gymnasium. Matataranta pa lang sana si Dahlia nang bumungad sa kanilang dalawa ni Tres ang mga kasamahan ng binata. Did we miss something? Tanong ni Kurt, ang isa sa mga kasamahan ni Tres sa trabaho. Nagkatinginan sina Tres at Dahlia. At nang walang sinagot, na kahit ano, inabot nila ang kamay ng isa't isa, na siyang ikinalaglag ng panganan lahat. 3 years later, anong ginagawa mo? Mabilis na palingon si Dahlia sa asawa na siya nakapamewang habang taas ang kilay na nakatingin sa kanya. Naguhugas? Patanong na sagot ni Dahlia kay Tres. Di ka marunong maghugas, madam. Kaya nga may kasambahay tayo, di ba? Para gawin ang mga bagay na hindi mo kaya. Mahinahon na sabi ni Tres. I know how to wash the dishes. Nagpaturo ako sa mayordoma natin. Nung umalis ka para sa trabaho mo sa kumpanya, kinulit ko si Manang para turuan niya ako. Para kapag tapos na tayong kumain, kaya ko na gawin. Pagkatapos makasal ng dalawa,
2 taon na ang nakakalipas, nag-retire na si Tres sa ahensya nila dahil gusto niyang maging ligtas palagi para kay Dahlia. Ayaw din ni Tres na madamay si Dahlia at ang magiging anak nila kung sakali kapag may naghabol sa kanya dahil sa ginagawa niyang trabaho. Balak ni Tres na kumuha ng normal na trabaho pagkatapos nun. Pero nang malaman ni Dahlia na buntis siya, kinausap niya si Tres para ito na ang humawak sa kumpanya. Nagpaturo ka kay Manang? Really? Amused na tanong ni Tres kay Dahlia. Yes, at fast learner ako, okay? I learned after a few tries. Define few tries. Tura ni Tres. Ngumiti si Dahlia. Nakabasag ako ng 10 plato, 5 baso bago ako natuto. Hindi naman sobrang dami at hindi naman inatake si Manang sa puso dahil sa pinaggagawa ko. I'm the best, right? Agad nakagat ni Tres ang kanyang labi para pigilan ang sariling matawa sa sinabi ng asawa. Imbes na pagalitan si Dahlia, tumango na lang si Tres habang may ngiti sa kanyang labi. Marahan ding pinatakan ni Tres ng halikan noon ni Dahlia. Ang galing mo, madam. Ikaw talagang pinaka-the best sa lahat. Puri ni Tres sa asawa. Humagikgik si Dahlia at hinarap ang mga hugasin. Sinimulan niya yung galawin habang nasa gilid niya si Tres at nanonood. Akala ko sobrang hirap nito pero sobrang dali lang pala. Now, I can help you even with these simple things. Inabot ni Tres ang buhok ni Dahlia at nilagay yun sa likod ng kanyang tenga. Di mo naman kailangan gawin ang bagay na to. Your presence is enough, madam. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo kahit umupo ka lang sa bahay buong araw. Saka kapapanganak mo pa lang. Paano kapag nabinat ka? Kasabay din ang tanong na yun ni Tres ay ang pag-iyak ng sanggol, ang anak nilang babae na si Rasha. Kukunin ko lang si Rasha. Mag-iingat ka, okay? Tura ni Tres sa asawa. Tinutukoy ang mga babasaging pinggan at baka magkasugat si Dahlia. Pagkatapos hagka ng gilid ng ulo ng asawa, umalis si Tres para kunin ang bata. There. Anong kailangan ng baby namin, Bakit umiiyak ang prinsesa? Pagkausap ni Tres kay Rasha, habang bahagyang umiindayog para patahanin ito. Come here, Tres. Ako na magbubuhat sa kanya. I think nagugutom na siya. Lumingon si Tres sa asawa na siyang lumapit. Pinunasan ni Dahlia ang basa niyang kamay, galing sa paghuhugas ng mga pinggan bago dahan-dahan at maingat na kinuha si Rasha sa braso ni Tres. Ang iyakin ng anak mo, madam. Sa'yo siguro nagmana yan, no? Sabi ni Mama Tulip, iyakin ka nun eh. Di ka raw malagay-lagay kasi lagi kang umiiyak. Mabilis sinamaan ang tingin ni Dahlia ang kasawa niya. Ano naman ngayon, Aber? Sino ba nagpakasal sa iyakin, ha? Mabilis na natawa si Tres dahil sa pikon niyang asawa. Mahal kasi kita, madam. Kapag mahal mo, syempre tanggap mo lahat ng meron siya. Kaya dapat tanggap mo rin ako na ganito. Huwag ka na mapikon, okay? Umirap si Dahlia. Hindi. Sa sala ka matutulog mamaya. Mahal pala. Umawang ang labi ni Tres sa sinabi ni Dahlia. Agarang sinuyo ni Tres ang asawa na nagmaldita lang lalo. Napuno ng tawanan ng buong bahay nang paulan na ni Tres ng halik ang buong mukha ni Dahlia. Nang muling umiyak ang anak nilang si Rasha, doon na natuon ang atensyon ng mag-asawa. The end.